Yo, bago ang lahat, unang-una kung bakit malaking balita ito, Ja Morant is the face of the Memphis Grizzlies. Isa siya sa pinaka-explosive guard sa NBA, former Rookie of the Year, multiple-time All-Star, at siya ang puso ng team na to. Kapag binanggit mo ang Grizzlies, automatic Ja Morant agad ang naiisip. Kaya kahit rumors pa lang, malaking impact na agad sa buong liga. Ngayon, ano ba ang nangyayari? May mga ulat na nakikinig ang Memphis Grizzlies sa trade offers. Hindi ibig sabihin na ita-trade na agad si Ja Morant. Pero open sila sa pag-explore. Bakit? Una, may mga internal issues at injuries na nakaapekto sa continuity ng team. Pangalawa, parang hindi nag-click ang timeline ng Grizzlies kung kailan sila dapat mag-all-in. At pangatlo, may mga teams na desperado sa superstar guard at si Ja Morant ang isa sa pinaka-valuable na pwedeng makuha. Ito ang posibleng dahilan kung bakit pwedeng ikonsidera ng Memphis ang trade. Una, roster reset. Kung feeling ng front office na hindi na sapat ang current core, pwedeng simulan ang bagong direksyon. Pangalawa, asset value. Sa ngayon, sobrang taas ng trade value ni Ja Morant. Pwedeng makakuha ang Memphis ng multiple first-round picks, young stars, at solid role players. Pangatlo, stability. Gusto ng Memphis ng mas stable na future, parehong on at off the court. Hindi ito guarantee na ita-trade siya, pero logical ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ito. Ngayon, kung sakaling mangyari man, sino ang pwedeng kumuha kay Ja Morant? Una, Los Angeles Lakers. Kung gusto ng Lakers ng bagong superstar guard na pwedeng bumuhay ng franchise long-term, swak si Ja Morant. Pero malaking package ang kailangan dito. Pangalawa, Miami Heat. Known ang Miami sa pagkuha ng stars. Isipin mo si Ja Morant sa Heat culture, bilis, tapang, at intensity. Pangatlo, Brooklyn Nets. Maraming assets, maraming picks, at pwedeng i-rebuild around Ja Morant. Pang-apat, Golden State Warriors. Kung gusto ng Warriors ng next phase after Steph Curry, si Ja Morant ang pwedeng maging bridge ng bagong era. Sa totoo lang, mas mataas pa rin ang chance na manatili si Ja Morant sa Memphis. Hindi basta-basta tinatrade ang isang franchise player. Pero sa NBA, walang untouchable. Kapag dumating ang tamang offer, pwedeng magbago ang lahat, lalo na habang papalapit ang trade deadline. Para sa akin, kung ita-trade man si Ja Morant, dapat sobrang laki ng kapalit. Hindi lang isang star, kundi future ng franchise. Pero kung manatili siya, kailangan ng Memphis na ayusin ang direksyon ng team at bumuo ng roster na swak sa kanya. Ikaw, anong tingin mo? Dapat bang i-trade si Ja Morant o manatili siya sa Grizzlies? Comment down below ang opinion mo. Kung nagustuhan mo ang content, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa araw-araw na NBA trade news at rumors. Peace out!